Anyong guys, so ngayong araw na to ay pupunta kami sa lugar kung saan marami yung mga laruan. Ganon, marami talaga mga laruan doon. Iba't ibang klaseng anime figure ang ating masisilayan doon. Interesado ba kayo? Tara, samahan niyo ko hanggang dulo at ililibot ko kayo sa mundo kung saan mag-e-enjoy kayo. Sumakay na nga pala kami ng subway para doon sa pupuntahan namin. Medyo mahaba-haba ding oras bago kami makarating doon. And finally, nakarating na rin kami dito. So, konting lakad na laang ay makakarating na rin kami doon sa aming pupuntahan. So, talagang napakaraming hagdan ng pagdadaanan mo bago ka talaga makarating doon. Nandito na tayo guys at natatanaw ko na yung shop na ating pupuntahan. Unang pagbungad pa lang ay ito na yung inyong masisilayan. So kung mapapansin nyo guys ay walang mga security card dito. Saan man sulok kayo magpunta ng mall dito sa South Korea. Ang pinakang security nila dito is yung mga CCTV. At kahit saang mall ay wala kayong makikitang mga security guard or any shop, mapa-jewelry shop man yan, o mga cellphone shop, ay tanging sila lang nagbabantay ng kanilang mga shop. Ganon dito sa South Korea. Kaya naman, hindi nawawala sa listahan ang bansang Korea sa pinaka-safe na bansa. Iniisip ko nga kapag umuwi na ako ng Pilipinas, mukhang maninabago na naman ako nito. Yung bang kahit magpakalat-kalat yung gamit mo, ay alam mong walang gagalaw at safe siya. One time nga, sumakay kami ng taxi. Tapos naiwan ko pala yung cellphone ko doon. Alam niyo kung anong nangyari? Yung huling tinawagan ko, yun yung kinontak niya nung time na yun. Para i-inform niya na yung cellphone ko is nandun sa kanya. Tapos yun, sinabi niya lang kung nasa saan siyang lugar para makipagtagpo na kami sa kanya nang makuha ko na yung cellphone ko. So, depende na lang sa'yo kung bibigyan mo siya o hindi, diba? Kumbaga, pakonsuelo na lang yung ibibigay mo sa kanya kasi nga naman is binigay niya yung cellphone mo ng buong-buo, diba? So, anyway guys, nandito na nga pala tayo at medyo napahaba yung kwento ko sa inyo. So, nag-enjoy ba kayo sa aking storytelling? Ayan, sino sa inyo ang mahilig sa mga anime figure? Ayan, alam nyo ba kung magkano ang presyohan nito? Pwede na kayong bumili ng ilang kabang bigas. Oo, ganun talaga ang presyohan dito. Grabe. Pero meron din namang mura, meron din namang mahal. So sa aking palagay, ang mga nangongoleksyon lang nito siguro ay yung may datong. Kasi sobrang mahal sila eh. Yung katrabaho namin, kasama namin ngayon dyan, ang hilig niya mangoleksyon ng ganyan. Alam mo kung bakit? Kasi yung bahay nila, mapupuno na talaga ng mga anime figure. Kaya nga binigyan niya ako ng BTS na frame. Siya yung nagbigay nun sa akin. Hilig niya talagang bumili ng mga ganito. Kaya isinama niya kami na wala naman kaming kahilig-hilig. Sa bagay, wala naman siyang iniintindi sa buhay. Wala naman siyang pamilya, matandang binata. Kaya ito, ang libangan niya, kundi mangoleksyon ng mga anime figure. Sobrang dami nang binigay sa amin ng mga laruan. Lalo na yung Lego na binigay niya sa aming anak. Maganda daw yun sa brain kaya yun ang binigay niya. Pampatalino daw. Kaya mostly sa mga Korean, matatalino talaga sila. Kasi mahilig pala silang maglaro ng Lego. Kaya kung gusto nyo tumalino anak nyo, paglaruin nyo ng Lego, ganun. At so, ayan, nagutom na nga kami. Kaya naman napasugod na kami dito sa Sanggupsalan.
Sobrang sarap ng samgupsal nila. Grabe. Sobrang dami kong nakain. Kaya naman, naglaro-laro muna kami nitong gantong laro. Dito nga pala sa Korean, marami kayong makikita ng gantong klaseng laro. Yan, ang tawag nila dito ay sundutan. Kasi sinusundot nila yung toy para bumagsak. Ayan, so guys, hanggang dito na lang muna yung aking vlog. So, see you on my next vlog. Thank you and God bless you all. Love much.